O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay, maawain, lubang malang, ang puno ng karunungan. Ikaw ang aming tibubos, na nangungulilang lubos, amang di matapos-tapos, maawait, mapagkupkop, sa taong lupa talabok, iyong itulot sa amin, Diyos amang maawain, mangyari aming hirap, sakit at hinahil ng anak mong ginigiliw. Luwalhati sa Diyos Ama, luwalhati sa Diyos Anak, at sa Espiritong Banal, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyong lahat. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang magkagayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito ay sapagkat paririto ang anak ng tao sa kaluwalhatian ng kanyang ama, kasama ng kanyang mga anghel. Gagantimpalaan niya ang mga tao ayon sa kanilang gawa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Nawa ang mga kahilingan namin ay paunlakan mo upang kaming nananampalataya na sa Jesus ay Diyos at tao namang totoo, ay mamunga ng kabanalan para sa iyo at sa aming kapwa. Gawaran mo din ng pagbabasbas ang mga banal na imaheng ito, upang sa pamamagitan ng mga imaheng ito kami ay mamunga ng kabanalan at mabubuting gawa sa lahat ng magpaparangal sa mga ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong anak mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sundan natin ngayon si Kristo sa kanyang buhay at pagpapakasakit. Unang bahagi, mga apostol, ebanghelista at disipulo ng Panginoong Hesukristo. San Pedro Apostol, isang mangingisda mula sa Betsaida at kapatid ni San Andres. Tinawag siyang prinsipe ng mga apostol. Noong ipinahayag niya ang kanyang pananalig sa anak ng Diyos, ang pangalang Simon ay pinalitan ng Pedro. Sa pasyon ni Hesukristo ay 3 ulit niyang itinatpa ang Panginoon, ngunit humingi din ng kapatawaran. Siya ang kauna-unahang Santo Papa ng Simbahang Katolika. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Erat autem Barabbas latur, cum pergo apprendit Pilatus Iesus, et placem lavi.
San Andres Apostol, ang alagad na kauna-unahang tinawag ng Panginoon, kapatid ni San Pedro Apostol at tagasunod ni San Juan Bautista, bago naging disipulo. Siya ang nakatagpo sa batang pinagmula ng isda at tinapay para sa pagpapakain ng Panginoon sa 5,000 katao. Nangaral pagkatapos ng Pentecostes, ngunit naging martir sa pamamagitan ng pagpako sa krus, dikosata o cross na X. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Et visite et cerulis Anonius Capis Verbo Iesus portam spororum spirium et purpureum vestimum et digitans et cum ergo vicent eum pontifices et ministri clamabant dicentes Crucifite, crucifite Santiago Mayor Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni San Juan Apostol. Siya ay tinawag na mayor upang mapabukod sa nakababatang Santiago. Naging saksi ng muling pagkabuhay na anak ni Jairo, pagbabagong anyo ni Jesus sa Tabor at ang panalangin sa Getsemani. Nangaral sa Espanya at bumalik sa Judea. Siya ang kauna-unahang martir ng pahirapan nugutan ng ulo sa Jerusalem. Santiago Mayor Apostol, ipanalangin mo kami. San Felipe Apostol, isang disipulo mula sa Betsaida. Siya ang humikayat kay San Bartolome Apostol upang maging alagad din ng Panginoon. Noong tinanong siya ni Jesus na ipakita ang makapangyarihang Diyos Ama, ay sinagot siya ng Ama, "Ang sinumang makakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama." Sa kanyang pangangaral ay dinakip siya sa Gresya, ipinako sa matangkad na krus na naging sagisag niya. San Felipe Apostol, ipanalangin mo kami. Respondit Iesus Non averis potestatem adversum verulla, nisi tibi datum esse. San Bartolome Apostol, mula sa bayan ng Cana, siya ay kilala din bilang Nathaniel. Hinikayat siya ni San Felipe Apostol para maging alagad din ng Panginoon. Nang makita ng apostol si Jesus, siya ay agad niyang sinabi, "Ang ikaw ang anak ng Diyos, ang hari ng Israel." Nangaral pagkatapos ng Pentecostes at nakarating sa Armenia, nadakip na mga barbaro sa Albanopolis at tinanggalan ng balat hanggang sa mamatay. San Bartolome Apostol, Ipanalangin mo kami. Omnis enim miserere facit, cum claricit Caesarem, miratus autem cum audicetos sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunalis. Santo Tomas Apostol,
kilala rin bilang Didymus, na sa wikang Griego ay kambal. Bago pa man ang pagkamatay ni Jesus, ay walang takot niyang ipinahayag ang sumama tayo kay Jesus kahit sa kamatayan. Ngunit nag-alinlangan kung tunay ngang nabuhay muli ang Panginoon. Agad siyang naniwala nang magpakita ito sa kanya. Nangaral sa India at naging martir noong pinagtutusok na ng sibat. Santo Tomas Apostol, Ipanalangin mo kami. Santiago Menor Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni San Judas Tadeo Apostol. Tinawag siyang menor upang maiba ang nakakatandang Santiago. Pinaniniwalaan na may akda ng isang epistol na nagbigay pansin sa kahalagahan ng mga mabuting gawa upang maging masigasig sa pananampalataya sa Diyos. Ang simbolo niya ang pamalong kahoy na ginamit sa kanya, kaya siya naging martir. Santiago Menor Apostol, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo Apostol, anak ni Santa Maria Jacobe at kapatid ni Santiago Menor Apostol. Sa huling hapunan ay tinanong siya ni Jesucristo kung bakit sa kanila lamang nagpakita at hindi sa mundo. Sagot ng Panginoon, ang sino mang magmahal sa akin ay susunod sa aking aral. Karaniwang hawak niya ang medalyon ng Edesa na may mukha ni Jesus at kahoy pamalo na pinangbawi sa kanyang buhay. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo kami. Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, cum pergotituum multi Iudeorum legem, San Simon Apostol, mula sa bayan ng Cana. Siya ay tinaguriang makabayan dahil sa kanyang masugid na pagsunod sa batas ng mga Hudyo. Tinawag din siyang zelote ni San Lucas Evangelista na isang grupo ng mga mapagmalasakit sa bayan. Pagkatapos ng Pentecostes ay nangaral siya sa Ehipto hanggang Persia. Nang makita ng mga galit na Persyano ay hinuli at nilagari ang kanyang katawan. San Simon Makabayan, Ipanalangin mo kami. San Matias Apostol, isang masugid na tagasunod ng Panginoon. Nasundan niya ang pagbibinyag sa Ilog Jordan hanggang sa pag-akyat sa langit. Siya ang naging kahalili ni Apostol Judas Iscariote, ngunit palihim na pinadakip ng mga Sanhedrin at binato hanggang mamatay. Initak ang kanyang ulo para palabasing kalaban ni Cesar. San Matias Apostol, ipanalangin mo kami. San Mateo Apostol Evangelista, kilala din siyang bilang Levi ng Capernaum. Ang alagad na ito ay tinawag ng Panginoong Hesukristo habang naghahanap buhay na tagapaningil ng buwis. Sinasabing nakarating siya sa Ethiopia para mangaral at doon ay naging martir. Simbolo niya ang anghel ng ibig sabihin ay lakas ng dahilan para sa kaligtasan. Mula sa kanyang panulat, ang unang aklat ng bagong tipan. San Mateo Apostol Evangelista, ipanalangin mo kami.
San Marcos Evangelista mula sa ang ikalawang aklat ng Bagong Tipan kung saan bahagi ang pangangaral at pasyon ni Hesukristo. Anak siya ni Santa Maria ng Chipre. Pinaniniwalaang sinugo siya ng Panginoon habang dala ang banga ng tubig para malaman ng mga apostol kung saan ihahanda ang huling hapunan. Simbolo niya ang leon na may pakpak bilang lakas ng loob tungo sa kaligtasan. San Marcos Evangelista, ipanalangin mo kami. San Lucas Evangelista. Ang ikatlong aklat ng Bagong Tipan ay mula sa kanyang panulat, kung saan ibinahagi ang pangangaral at pasyon ni Hesukristo. Siya din ang may akda ng aklat ng mga gawa na nagsasaad ng kasaysayan ng simbahan at pagyabong ng mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ang torong may pakpak na ang ibig sabihin ay pagiging handa sa pagsasakripisyo upang sumunod sa Panginoon. San Lucas Evangelista, ipanalangin mo kami. San Juan Evangelista. Ang imahe ni San Juan bilang manunulat ng Ebanghelyo ay may hawak na pluma. Mula sa kanyang akda ang ikaapat na aklat ng Bagong Tipan at siya din ang bumuo ng aklat ng Apokalipsis. Magugunitang siya ang pinakabatang disipulo sa hanay ng mga apostol ng Panginoon. Simbolo niya ay agila na ang kahulugan ay pag-asam sa walang hanggang buhay na kasama si Jesus. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Ang Pariseo ay isang lihim na disipulo ng Panginoon. Kahit kasapi ng mga Sanhedrin, siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na may 70 kasapi. Mahigpit at pasimple niyang tinutulan ang paglilitis kay Hesukristo. Noong pumanaw na ang Panginoon, ay kasama niya si San Jose de Arimatea sa paglilibing. Mas kilalang naghandog ng pabangong mira at aloe. San Nicodemo, Ipanalangin mo kami. San Jose ng Arimatea, isa sa mga matuwid na kasapi ng Sanhedrin at lihim na tagasunod ni Hesukristo. Siya ang humiling kay Poncio Pilato para makuha ang bangkay ng Panginoon upang bigyan ng maayos na libing. Sinasabing katuwang nito si San Nicodemo sa pagbaba ng katawan mula sa krus gamit ang linong balabal. Buong puso niyang ibinigay ang kanyang bagong ukit na libingan kay Kristo. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo kami. San Cleopas, asawa ni Santa Maria Cleofe, ama ni na San Judas Tadeo Apostol at Santiago Minor Apostol. Isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong sambayanan. Noong gabi ng muling pagkabuhay, isa siya sa 2 disipulo na nakasumpong kay Jesus
sa daan patungong Emmaus. San Cleopas, ipanalangin mo kami. Posse causa melonabit Pilatus cavalinatis, Deo quodes et discipulos Iesus, occultus autem fraternatum Iudeum. San Jose Barsabas Justo, isang masugid na tagasunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasakasama siya ng mga apostol mula ng binyagan ni San Juan Bautista si Jesucristo hanggang sa iniakyat siya sa kalangitan. Bagamat hindi nabunot ng kahaliling apostol para sa naiwang tungkulin ni Judas Iscariote, ay nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at naging obispo. San Jose Barsabas Justo, ipanalangin mo kami. Ikalawang bahagi, mga kababaihan, disipulo at tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Disipulong Susana, isa sa mga kababaihang disipulo na binanggit ni San Juan Evangelista. Hindi matatawaran ang kanyang pakikibahagi sa mga gawain ni Jesus, bagamat wala sa hanay ng mga santa. Siya ay nagkaroon ng isang malubhang karamdaman na pinagaling ng Panginoon. Dahil sa kaganapang ito'y ibinigay niya ang kanyang kayamanan para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol. Disipulong Susana, kalingain mo kami. Santa Marta, kapatid ni San Lazaro at Santa Maria ng Bitanya, napawang mga mabuting kaibigan ni Jesus. Sa kanilang tahanan ay madalas tumuloy ang Panginoon kung saan siya ay minsang pinagsabihan ng, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay, at hinikayat ni Jesus na kanyang tularan ang kapatid na makinig sa kanya. Siya ay naging masugid na disipulo. Santa Marta ng Bitanya, ipanalangin mo kami. Santa Maria ng Betanya, kaibigan at tagasunod ni Jesucristo, kapatid ni na San Lazaro at Santa Marta. Siya ang babaeng nagpahid ng pabango sa ulo ng Panginoon. Kasunod noon ay binuhusan niya ng pabagong nardo ang mga paa ni Jesus at pinahiran gamit ang kanyang buhok. Sinita siya ni Judas sa di umano'y pagsasayang, ngunit pinayagan ni Jesus bilang handog at tanda ng napipinto niyang paglilibing. Santa Maria ng Betanya, Ipanalangin mo kami. Santa Maria ni Juan Marcos, ina ni San Marcos Evangelista, nakilala rin bilang Juan Marcos. Siya ang nagbukas ng tahanan para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga apostol at disipulo ni Jesus. Ayon sa tradisyon ng simbahang Katolika, ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kanyang tahanan. Nagsilbi kay Jesus nang siya'y nanirahan sa Jerusalem. San Marian Juan Marcos, ipanalangin mo kami. Santa Juana Nicusa, asawa ng mataas na opisyal at katiwala ni Haring Herodes.
Siya ay kasama ni Susana at Santa Maria Magdalena na pinagaling ni Jesucristo noong nagkasakit dahil sa masasamang espiritu. Ibinahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana ni Cusa, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica ang babaeng nakatagpo sa Panginoon sa daan ng krus na nag-alay ng birang upang ipahid sa mukha ni Jesus. Ang pangalan na Santa ay hango sa mga salitang Latin na vera at Griegong ekon, na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lathala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia, asawa ni Sirach. Santa Veronica, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe, ina ni na San Judas Tadeo at Santiago Menor Apostol, nakilala ring Jacob sa mga ebanghelyo. Siya ang imahe ni Santa Maria ng Judea na nagdadambana sa mga disipulo bilang ina ng mga abang apostol. Isa din siyang masugid na tagasunod ng Panginoon, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay, paglilibing at muling pagkabuhay. Simbolo niya ang walis na pinanglinis sa libingan. San Maria Jacobe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Cleofe, ang ikalawang imahe ni Santa Maria ng Judea ay itinampok bilang asawa ni Cleophas at sinasabing kamag-anak ng mahal na Birheng Maria. Sinasabi ni San Juan Apostol na isa siya sa mga saksi ng kalbaryo ng Panginoon sa krus. Ayon sa tradisyon, siyang nakatagpo sa bangkay ni Judas Iscariote, kaya't simbolo niya ang lubid at supot ng mga pirasong pilak. Santa Maria Cleofe, ipanalangin mo kami. Santa Maria Salome, kilala siyang ina ni na San Juan Apostol at Santiago Mayor Apostol. Ayon sa aklat ni San Mateo at San Marcos, siya ay nagmamasid sa di kaluyuan noong pinapako at pumanaw si Jesucristo sa krus. Kasama din siya sa mga nakatagpo ng nawala sa libingan ang bangkay ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamangyan para pabanguhin ang libingan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa mga kababaihang disipulo mula sa bayan ng Magdala. Hindi siya ang makasalanang babae na tinangkang batuhin ng mga tao dahil sa kasalanan. Bagkus ay kasama ni na Susana at Santa Juana ni Cusa na pinagaling ng Panginoon. Pinalaya sa kanyang katawan ang 7 demonyo. Ayon kay San Juan Apostol, sa kanya unang nagpakita si Jesus nang muling nabuhay. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo kami. Ikatlong bahagi, mga tagpo ng ministeryo at pangangaral ng Panginoong Hesukristo. Ang pagbibinyag ni Juan Bautista kay Jesus.
ang kauna-unahang bahagi ng ministeryo ng Panginoon matapos na bansagan ni San Juan Bautista na ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Lumapit si Jesus sa kanya, nagpabinyag at nasaksihan ang pagbaba ng Espiritu Santo gaya ng isang kalapati at ang tinig ng Diyos Ama na nagwika, "Narito ang aking buktong na anak na lubos kong kinalulugdan." Ang panunukso kay Jesus. Ang Ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinukso ng Diablo na sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus at sinabi, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Nang magkagayon, sinabi din niyang, "Lumayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran." Pagtubunter ko Yesu nga tayo. Ang sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok ng Galilea at pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at tinuruan sila. Isa sa kanyang mga sinabi, "Mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin." Responderum benedictionem. Signore senim La Vocación, ang pagtawag ni Jesus kay San Mateo. Habang si Jesus ay naglalakad, nakita niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ang kay kaagad-agad na tumayo. Ang pakikisalo ang pinuna ng mga Pariseo, kaya sinabi ng Panginoon, "Habag ang ibig ko at hindi handog, sapagkat hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Divitas tua mortes et moritus. In prohibiter coiterum in pretorium Ang kasalan sa Kana. Inanyayahan ng Panginoon at kanyang mga apostol sa isang kasalan sa Kana ng Galilea. Naroon din ang mahal na birhen. Nang magkulang ang alak, ay sinabi agad ito ng ina ni Jesus sa kanya. Doon ay pinapuno ng tubig ang 6 na tapayang bato na dalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Ang laman ay himalang naging alak. Ito ang kauna-unahang himala. Jesus y Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Jesus y Nicodemo, ang lihim na pag-uusap. Isang gabi ay pumunta ang pariseyong si Nicodemo kay Jesus. Siya ay pinuno ng mga Hudyo na naniniwala sa Panginoon. Sa kanya ipinahayag ang katagang, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay hindi mamamatay,
bagkus ay mabubuhay ng walang hanggan. Si Jesus at ang babaeng Samaritana. Umalis si Jesus sa Judea at muling bumalik sa Galilea dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kanyang ginawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at nakatagpo ng isang babaeng Samaritana. Sa kanya sinabi, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Subalit ang sinumang umiinom ng tubig ng aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. La Penitente. Nang si Jesus ay dumalaw sa tahanan ni Simon na Pariseo, isang babae na walang pagkakilanlan ang nagdala ng pabango na nasa sisidlan ng alabastro. Nang makalapit siya, ay binasa niya ng kanyang luha ang paa ng Panginoon. Pinunasan ng kanyang buhok at binuhusan ang mga ito ng pabango. Kaya't sinabi ni Jesus, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na. Pagsagip ni Hesukristo kay Pedro. Nang lumakad sa ibabaw ng dagat ang Panginoon, ninais din ni Apostol Pedro na makalapit siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, halika, lumakas ang hangin at lumubog ang apostol. Inabot ni Jesus ang kanyang kamay. O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, ay sinamba siya ng mga alagad. Et veste purpurea circumdederum, Ang pagpapakain ni Jesus sa marami. Nang pumanaw si Juan Bautista, ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa pangpang na malapit sa Bethsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tangan ang 5 tinapay at 2 isda. Ay tumingala ang Panginoon sa langit at binasbasan ang mga iyon. Nakakain ang 5,000 at lumabis pa sa 12 kain ang mga tinapay na hinati. The Transfiguration, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Isang gabi ay isinama ni Jesus sina Pedro, Santiago at si Juan sa bundok Tabor. Doon ay nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga damit na parang ilaw. Nagpakita din sina Moises at Elias na nakikipag-usap sa kanya. Kasunod noon ay isang maliwanag na ulap ang nagsabing, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako'y lubos na nalulugod. Makinig kayo sa kanya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinangnak na bulag. Nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino ang nagkasala? Ang taong ito o ang kanyang magulang?
kaya siya'y ipinanganak na bulag? Sumagot si Jesus, hindi dahil sa taong ito'y nagkasala o ang kanyang mga magulang man, kundi upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ang pagdalaw ni Jesus sa Betania. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Betania. Tinanggap siya ni Marta at nag-abala. Naupo naman sa paanan ng Panginoon si Maria at nakinig sa kanya. Sinabi sa kanya, Marta, Marta, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit isang bagay ang kailangan. Pinili na Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Inihayag ni Jesus ang sarili kay Marta. Nang bumalik si Jesus sa Betanya, agad siyang sinalubong ni Marta at sinabing, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Tugon sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y namatay, ay mabubuhay. Sumagot si Marta, siya'y sumasampalataya at tinawag ang kapatid niyang si Maria. Ang pagpapahid ng pabango ni Maria ng Betania. Habang nasa hapunan ang Panginoon sa Betania, kumuha si Maria ng isang bote ng mamahaling pabango na galing sa katas ng nardo. Ibinuhos niya iyon sa mga paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Napuno ang buong bahay ng halimuyak, ngunit pinuna ni Judas ang pag-aaksaya. Sinabi ni Jesus, pabayaan mo siya, hayaan niyong ilaan niya ito para sa araw ng aking libing. Pagpapala ni Jesus sa mga bata. Dinala ng mga tao sa Panginoon ang maliliit na bata, ngunit sinaway sila ng mga apostol. Ngunit nang ito'y makita ni Jesus, nagalit siya at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ang maliliit na bata, sapagkat sa ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Ang sinumang hindi tumanggap sa kaharian ng Diyos na tulad ng isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon, at sa kanya sila binasbasan. Ikaapat na bahagi, ang pasyon ng Panginoong Heso Kristo. Ang pagtangis ni Jesus sa Jerusalem. At sinabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at natatanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan, ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Sinabi din ng Panginoon na dating ang araw na magkakampo sa paligid ang mga kaaway. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Nang mabalitaan ng maraming tao na ang Panginoon ay darating sa Jerusalem, sila'y kumuha ng mga palapa ng puno ng palma at lumabas upang sumalubong sa kanya. Sumigaw sila,
Hosana, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ang Hari ng Israel. Nakakita si Jesus ng isang batang asno at sumakay siya roon, gaya ng nasusulat. Si Jesus ay hinanap ng mga Griego. Ilan sa mga Griego ay umahon sa dako ni Jesucristo. Lumapit sila kay San Felipe at sinabing nais makita ang Panginoon. Kaagad naman siyang lumapit kay San Andres. Tinugon sila ni Jesucristo at sinabing, dumating na ang oras upang maluwalhati ang anak ng tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapag ako ay maitaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Talinhaga ng puno ng igos. Sa di kalayuan ay natanaw ni Jesus ang isang puno ng igos na maraming dahon. Hindi pa panahon ng pamumunga at saka wala siyang nakita. Sinabi niya sa puno, mula ngayon wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Kung paano nalalaman ng mga alagad ang paparating na tag-init dahil sa puno, nais ng Panginoon na maging pamilyar din sila sa kanyang mga salita at pagbabalik. Si Jesus ay hinanap ng mga Griego. Ilan sa mga Griego ay umahon sa dako ni Jesucristo. Lumapit sila kay San Felipe at sinabing nais makita ang Panginoon. Kaagad naman siyang lumapit kay San Andres. Tinugon sila ni Jesucristo at sinabing, dumating na ang oras upang maluwalhati ang anak ng tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kapag ako ay maitaas na mula sa lupa, ay ilalapit ko ang lahat ng tao sa akin. Ang paglilinis sa templo. Pumasok ang Panginoon sa templo at nakitang hindi inaasahan. Kaagad niyang itinaboy ang lahat ng nagtitinda at namimili sa templo. Binaliktad niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapati. Sinabi ni Jesucristo sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan, ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Ikaapat na bahagi, ang pasyon ng Panginoong Hesukristo. Ang pamamaalam. Sa pasyong mahal ay ipinakita ang paggalang ng Panginoon sa ina. Noong umaga ng Huwebes, si Jesus ay gumayak at nagpaalam na. Tumatangis kapwa na. Bubuntong-buntong hininga. Dibdib ay kakabakaba at nagpaalam pagdaka si Jesus sa biring ina. Niyakap na nga si Jesus niyong inang nalulunos. Luha sa matay na nagos at saka siya nanaog 10 mga disipulos.
paghuhugas ng paa ng mga apostoles. Bago magpista ng Pasko, tumindig ang Panginoon sa mga apostoles. Siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. Sinabi ni Jesus kay Pedro na nauna, "Ang ginawa ko'y hindi mo pa nauunawaan, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito." Ang huling hapunan. Bilang paggunita sa pista ng Pasko, ayon sa batas ni Moises at sa kagustuhan ng Panginoon na itatag ang sakramento ng banal na Eucharistia. Naghapunan siya kasama ng mga apostol. Kanya ding sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumatanggap sa aking sinugo ay tumatanggap din sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap siya na nagsugo sa akin." Et continuo exhibitus sanguis et actum, et qui vivitas in omnium peribus, et venias in omnium et iuit quia veratis, ut et nostre acta sunt ut scriptura in Ang panalangin ni Jesus sa hardin ng Getsemani. Sa bundok ng Olibo, kasama sina Pedro, Tiago at Juan, napuno ng pagkabagabag ang Panginoon. Nagpawis ng dugo habang nakatulog naman ang mga alagad at siya'y nagwika, "Ama, kung maaari, sa akin ang kalis na ito. Gayunpaman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod." Pagkatapos nito, pinalakas ng isang anghel ang kanyang kalooban. La Trasyon, ang pagkakanulo kay Jesus. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote, nakasama ang mga kawal ng templo. Lumapit siya sa kanyang maestro upang halikan. Sinabi ng Panginoon sa kanya, "Judas, sa pamamagitan ba ng halik ay ipagkakanulo mo ang anak ng tao? Hindi nanlaban si Jesucristo at nagpaubaya." Jesus cautivo. Jesus cautivo. Sa pagninilay ng pagdakip, ito ang banal na imahe ng Panginoong Hesukristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa kanya ng mga alagad. Hindi siya sumalungat sa takda ng mga kaganapan ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, ngunit ang lahat ng ito ay nangyari upang matupad ang mga sulat ng mga propeta. Nang magkagayon, iniwan siya ng mga alagad at sila ay tumakas.
Jesus ante Anas, dinala ang Panginoon sa mga saserdote at unang dinala kay Anas. Sinasabi ring dito ay binigkas ni Hesukristo ang nakapagsalita lamang ako sa mundo, nagturo lamang ako sa sinagoga at sa templo. Kahit pumunta ang mga Hudyo, wala akong sinabi na palihim. Bakit mo ako tinatanong? Inyong tanungin ang nakinig, sapagkat alam nila ang aking mga sinabi. Jesus ante Caiphas. Nagpatuloy ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caiphas. Sumagot si Jesucristo, "Tunay nga ang sinasabi mo. Mula ngayon, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng may kapal at darating mula sa mga ulap ng kalangitan." Agad winarak ni Caiphas ang kanyang sariling damit at inakusahan ang Panginoon ng kalapastanganan. Ang pagtatwa. Makatlong ulit itinatwa ni sa Apostol San Pedro ang Panginoon. Kasunod nito ay ang pagtilawok ng manok bilang katuparan ng naunang hula ni Jesus habang sila ay naghahapunan, kung saan sinabi niyang, "Bago tumilaok ang tandang ngayong gabi, sasabihin mo ng 3 beses na hindi mo ako kilala." Nang mangganap nga iyon, napatakbo ang abang disipulo at lumuha na may puot at pagsisisi. La Escrutinio, ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Mula kay Caiphas, dinala ang Panginoon sa palasyo ng gobernador. Pinapasok siya sa loob at tinanong ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Ikaw na ang nagsabi." Pero hindi siya sumagot sa mga paratang ng mga namamahalang pari. Nang malaman na mula siya sa Galilea, kaagad pinadala ni Pilato ang Panginoon kay Herodes na nasa Jerusalem. Ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Kapag kuwan ay iniharap ang Panginoon sa sala ni Herodes, tuwang-tuwa ang hari nang makita si Jesus, sapagkat matagal na niya itong inaasam. Siya'y umaasang makakita ng ilang himalang ginawa niya. Marami siyang itinanong sa Panginoon, ngunit hindi ito sumagot kahit minsan. Siya'y hinamak at tinuya ni Herodes at pinabalik na lamang kay Pilato dahil doon gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain.
Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nilang, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinalaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang ipinahagupit sa mga kawal. Paghampas kay Jesus na nakagahapos sa haliging bato. Sa pasyong mahal sinalaysay, ang berdugo'y nagsikuha ng panghampas na suplina, hinubaran ng iba itong puong walang sala, walang kibot na nagbabata, iginapos na ni Kristo sa isang haliging bato, hinampas na walang toto, mahigit na 5,000 nagapos hanggang buto. Ang nakahahabag na tagpo ay kilala din bilang ika-6 na estasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at katawan niya ay nanlupaypay. Sa pasyong mahal ay sinabi, "Lakas na di mamagkano ang paghampas nilang ito at doon ibinubunto, galit niyong mga lilo dito sa abang kordero." Tingni at nagsisitangis ang sanglangitang angheles. Halos ang mundo'y nanginig ng malaking pagkahapis dito sa puong marikit. Ecce homo. Nang marinig ni Poncio Pilato ang inis ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumagot at umimik. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan, pero ang mga tao ay nagsisigawan. Muling inilabas ang Panginoon at sinasabing inupos sa gabata. Kapag kuwan ay natunghayan siya na puno ng pagtitiis at pasensya. Paghatol ni Pilato kay Jesus. Nang mag-iika-6 na oras, muling inilabas ni Pilato si Jesus at sinabi sa mga Hudyo, "Narito ang inyong hari." Sila'y nagsigawan, nais nilang ilayo ang Panginoon at ipako siya sa krus. Sinabi ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Sumagot ang mga punong pari, "Wala kaming hari liban kay Cesar." Kapag daka ay ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako sa krus. Jesus sentensyado, ang banal na imahen ng Panginoon na nakatuon sa hinatulang Jesucristo. Sa aklat ni San Juan ay sinabi niyang ibinigay ni Pilato si Jesus sa mga Hudyo upang siya'y ipako sa krus. Kapag kuwan, sa pasyong mahal ay winika ni Pilato. Ang hatol ko't sentensya ukol sa kanyang sala ay sa krus nga iparipa. Ipako kapag kara 2 kamay at paa. At veredikto ang kanyang tinanggap.
qui Et nisi te mannas rigatum ad caecam puntifice. Erat autem Simon Petrus, stans et cave faciis. Mixerunt ergo non quid tu, ex discipulis nostra. Ang pagtanggap ni Jesus sa kanyang krus sa pasyong mahal ay maguguritang winika. Nang mabasa ng matapos yaong sentensya kay Jesus, iniatang na ang krus sa lupay humihilahod. Ano pat yaong si Jesus nang matangang matapos ay niyakap na ang krus. Ang nakakalungkot na tagpo ay ibinahagi din sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Nang magkagayon, habang yakap ang krus, ay hinalikan ito ng 3 ulit. Adducunt ergo Iesum a Caica in praetorium. Erat autem mars, et ipsino introierunt in praetorium ut non contaminarent. Sed ut manducarent Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya'y inilabas sa Pretorio, napasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na puok na bungo na sa wikang Hebreo ay Golgota. Sa pasyong mahal ay winika ang totoong kahabaan niyong krus na pinasan, 15 talampakan at 7 naman ang bilang ng paripa at pahalang. Krus na yaoy mabigat, labis na nagkakaapat, lumulubog sa balikat, at lalo pang nakaragdag ang sala ng taong lahat. Nuestra Padre Jesus Nazareno, maawa ka sa amin. Mixerunt ergo nobis bonita in perficere ut servo Iesu impleretur quem significans tua mortes et moribus. Ang pagsalubong ni Jesus kay Maria. Nang magkasalubong ang Panginoong Hesukristo at ang tumatangis na mahal na ina, ito'y napuno ng pighati at hindi masukat na kalungkutan. Bagamat nasilayan ang kahirapan, ay pinalakas pa din ni Jesus ang loob ng ina. Winika niya sa pasyong mahal, ay ang mata mong inang mahal, sa akin ay kung isilay sa niya sa pasyong mahal, ay ang mata mo ganitong kahirapan upang din siyang igaan nitong mabigat kong pasal. Ang pagtulong ni Simon Sireneo kay Jesus. Noong naghihina na ang Panginoon, ay nakita ang isang nagdaraan at pinilit na tumulong sa pagbubuhat. Siya si Simon na taga Cirene. Ayon kay San Marcos, siya ay galing sa bukid at ama ni Alejandro at Rufo. Sa pasyong mahal din ay mababasa ang kay Simong nagpagdadala kahit hindi nalaon siya, munti ring iginiginhawa.
ni Jesus na poong Ama sa malaking hirap niya. Ang pagpahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pawis at dugo ang mukha ni Jesus. Isang ginang ng lungsod na binansagang Veronica ang naglakas ng loob na magpahid nito gamit ang kanyang tangan na delo. Sa pasyong mahal ay winika, ipinahid kapag daka, birang niyang daladala, loob ay kakaba-kaba, bubunto-buntong hininga, hapis na walang kapara. Nasa lubong ni Jesus ang mga kababaihan ng Jerusalem at ang Panginoon ay sinundan ng napakaraming tao at ng mga babaeng nagdadalamhati at nag-iiyakan para sa Kanya. Subalit pumarap sa kanila ang Panginoon at sinabi, "Mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Ang tagpong ito ay ang ikasyam na estasyon sa daan ng krus." Paghuhubad kay Jesus. Nang narating na ni Jesus ang bundok ng Kalbaryo, siya ay hinubaran ng damit ng mga sundalong Romano. Sa pasyong mahal ay isinalaysay ang namahapding tagpo at dito nang sa paghubad niyong damit ng Mesiyas ay nabaguhan ng antak na di kawasang hirap sa pagmit nga at sugat. Ang paghubad kay Jesus ang ikasampung istasyon ng tradisyonal na Via Crucis. Jesus de las Penas, tigib ng matinding hapdi ng mga sugat, sa pasyong mahal ay sinabi, "Itong korderong marikit, walang kibot, walang imig, nagbabata at nagtitiis." Kasunod nito, isinaad ang namimighating pasyon ng Panginoon na siya ay malupit na ibinagsak habang tinutuya ng makapangyarihang hari, ihahanda namin ang iyong trono. Kapag kuwan, inilagay ni Jesucristo ang kanyang sarili sa krus. La Exaltasyon, ang pagangat ng krus. Nanging mailapat na ang Panginoong Hesukristo sa krus, ay kaagad na hinanda ang pagtatayo. Magugunita sa pasyong mahal ay sinabi, "Ay ano'y sa mairaos, ang pagpapako kay Jesus, ay ang mga lilong loob. Ibinangon na ang krus at kanilang itinulos. Sila ay may daang hukay, kanilang patitirikan. Ang krus ay inuumang at kinadyo at kapangkuwan, sa kabiglang binitiwan." Ang pagpapainom
Nagpainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako Tayo ba? Sit. Si Jesus sa Kalbaryo, ang taluktok ng paghihirap ay palapit ng magwakas. Tumanghod ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya'y iligtas. Sa Kalbaryo ng Panginoong Hesukristo ay katuparan ng sakripisyong tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Sa pasyong mahal ay malungkot na isinalaysay, laking sakit at dalita, hirap na walang kamukha, at nangusap alipala, consumatum ecce ang wika. Ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa espongha. Nang mag-alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam ni Jesus na tapos na ang misyon niya at para matupad ang nakasulat sa kasulatan, sinabi niya, nauuhaw ako. Tumakbo agad at isinawsaw ng isang sundalo ang espongha sa maasim na alak na may halong apdo. Ikinabit sa sanga at inilapit sa bibig ni Jesucristo. San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome at kapatid ni Santiago Mayor Apostol. Siya ang alagad na tinaguriang pinakamamahal at kinalulugdang alagad ng Panginoon. Pasyon ni Jesucristo ay siya ang bukod tanging apostol na hindi nagtago. Nanatili siya sa paanan ng krus kasama ng mahal na birhen. Sa kanya inihabilin ng Panginoon ang mahal na ina bago siya malagutan ng hininga. San Juan Apostol, ipanalangin mo kami. Berheng Dolorosa, nagdadalamhating ina ng Panginoong Hesus. Sa panahong ito ay naganap na ang dalawa sa 7 hapis ng mahal na Berhen. Nang kanyang masilayan si Jesus, nabuhat ang krus at ang pagpapako dito. Tunay na masakit sa isang ina ang ganitong mga tagpo. Laking sakit at dusa, puso ng isang ina nang lulumo ay natunaw. Anak niyang si Jesucristo, napako ng totoo, doon sa Sakromadero. Mahal na Berheng Dolorosa, ipanalangin mo po kami.